balita na ika'y mawiwili. Mga nagbabagang kamao, mga So mga par, kaliwat kanan nga po ang batikos na tinatanggap ngayon ng super middleweight undisputed champion Canelo Alvarez galing sa mga boxing fans at experts. Matapos nito sabihin sa ngayong taong kasalukuyan na wala daw si David Benavidez sa kanyang planong labanan. Kinumpirma ito mismo ng manager ni Canelo na si Eddie Reynoso kung saan grabe ang galit ng mga fans kay Canelo dahil ilang taon na meron ng public demand sa kanya na palagan si Benavidez. Ibang landas pa rin ang tinatahak nito sa bakbakan na wala naman siya matibay na alibay. Bakit ayaw nito palagan ang kalibel nito sa kanyang division sa 168 pounds. Bali hindi nga lang majority sa nagbabatikos kay Canelo ng mga boxing fans. Galing sa Mexico, bakit ayaw nito labanan si Benavidez? Pati na rin ng mga American boxing supporters, piko na din kay Canelo. Dahil kagaya ni Benavidez, mga idol, wala din sa radar nito na planong labanan ng pound for pound boxer ngayon na si Terence Crawford, kung saan maraming umaasa na papalagan ni Canelo sa buwan ng September itong si Crawford. Pero pati ito mga idol, palpak din pala. Nauna na po kasi sinabi ng Mexican superstar na wala daw siya mapapala kay Crawford. Talo daw si Canelo sa laban nito kahit manalo man siya. Wala daw siya kasi credit na makukuha kay Crawford dahil galing ito sa division na 3 ang pagitan sa timbang ni Canelo. Bagamat ang nakakatawa dito mga idol, merong rumors na baka hindi daw ang isang kambal na Charlo ang posibleng makalaban ni Canelo sa Mayo. Ito ngayon ang viral sa social media. Hindi daw kasi alam ni Jermall Charlo na may pag-uusap sa bakbakan nila ni Canelo para sa 5 de Mayo. Ang hula pa nga ng madlang people, baka si Jeron Ennis o di kaya si Errol Spence Jr. ang posibleng makalaban ni Canelo sa Mayo. Rumors pa lang ito mga idol. Pero kung sakali magkatotoo na si Spence ang makalaban ni Canelo, nako parang bibili lamang ng candy si Canelo sa tindahan ni Aling Pasing sa magiging laban nito kay Spence. Easy win lang talaga ito para sa Meksikano mga idol. Lalo pa medyo maluwag na ang tornilyo ni Spence dahil sa punishment na tinanggap nito sa laban niya kay Crawford. Samantala dahil nga sa tuloy-tuloy ng pagiging cherry picker ni Canelo mga idol, hindi talaga natin maiwasan na ibalik ang mga panahon ni Manny Pacquiao at ang mga Mexican legend na si Marquez, Morales, Barrera at De La Hoya. Ito ang mga panahon mga idol. Pag malakas ka at malakas ang kalaban mo, ikakasa ka agad ang bakbakan. Lalo ng ating pambansang kamao Manny Pacquiao mga idol. Tumanda lang si Pacquiao sa sports ng suntukan. Malakas pa rin ang gusto nitong labanan. Kagaya sa pagpalag nito dati kay Errol Spence Jr. na isang halimaw na unified champion na kung totoosin mga idol, pwede naman mamili ng easy fight si Pacman dahil matanda na siya kagaya sa ginagawa ni Canelo ngayon. Pero hindi nasikmura ng Pinoy legend ang ganitong bagay at prepared talaga nito ang malakas na kalaban. Sa kabilang banda naman mga idol, matapos nga po makuha ni General Casimero ang pagiging number 1 fighter sa Pilipinas sa rankings ng BoxRec, kung saan mga idol sa ngayon, kinilala ulit si Cuadro Alas ng BoxRec bilang top 30 pound for pound boxer sa buong mundo. Halos dinalo ni Casimero mga idol ang karamihan sa mga top contender ng super bantamweight na sina Murodjon Akhmadaliev, Marlon Tapales, Stephen Fulton at Sam Goodman. Maski mga idol si Ryan Garcia at Jeron Ennis, panis talaga sa rankings ni Casimero at malaki ang tsansa ni Alas mga idol kapag tuloy-tuloy ang kanyang panalo sa bakbakan.